Ay, nako. Kung gusto niyo ng pagbabago, tumigil kayo. Senator Robin Padilla, wala nga bang bilang sa Senado at hindi siya kinikilala ng kanyang mga kapwa-senador sa sariling komite. Samantalang nakaplano na ang Senate hearing para sa charter change, Senator Robin Padilla, na itsapwera at dismayado dahil hindi ito ang mamumuno sa nasabing pandinig. Dahil hindi daw angkop ang kanyang kakayahan upang humawak ng mga ganitong bagay at sa halip ay isang abogado at ekonomista daw dapat katulad ni Senator Edgardo Angara. Kahit na si Senator Padilla ang chairman ng Constitutional Amendments and Revision Codes ay tila nag-iba ang ihip ng hangin. Kaya't hindi nito napigilan ang pagkadismaya. 1899 hanggang ngayon, 2023, ano mga kababayan, ano na? Ay nako, kung gusto niyo ng pagbabago, tumigil kayo sa kaka-elect ng mga pare-parehong pagmumuka, lahi-lahi. Kailangan ba mana-mana yan? Katarantaduhan. Huwag kayong maniwala dyan sa mana-mana. Ilang milyon na tayo, lagpas na tayo ng 110 million, 115 million na tayo. Ibig nyo sabihin, ilang pamilya lang ang matalino sa Pilipinas, katarantaduhan. Ang kailangan natin, hindi katalinuhan. Kailangan natin sa Pilipinas yung gustong magbago, yung tumatanggap ng pagbabago, yung mga konstitusyon na naaayon sa atin, sa kultura natin. Okay? Ito ay matapos makipag-usap sina Senate President Mig Zubiri at House Speaker Martin Romualdez kay Pangulong Bongbong Marcos netong Lunes. Upang talakayin sana ang isinusulong ngayong People's Initiative upang amiyandahan ang saligang batas. Ayon kay Zubiri, ay sumang-ayon si Pangulong Bongbong Marcos sa kanila, na ang idea ng pagbabago sa saligang batas ay masyadong divisive at sa halip ay inatasan sila ng presidente na mamuno sa pagsuri sa economic provisions ng Constitution. That is why we have prepared a resolution, now signed by myself, Senator Loren Legarda, and Senator Sani Angara, on the economic provisions, amendments of the economic provisions of the Constitution. Kaya, nung pagkita po natin kay Presidente, we decided, the President, first of all, and I'd like to thank the President for his comment that the PI is too divisive. And he even mentioned news items from the major networks that he watched the night before. Sabi, nagkakagulo na, bakit nagkakaganyan, may bayaran. And he even said na, and I thank the President for this, because he even said na, ako dati ako senador. Bilang dati senador, hindi din ako papayag na ma-undermine o ma-diminish ang kapangyarihan ng Senado sa pagdating ng usaping bicameralism or bicameral form of government. So maganda po ang direksyon ng Pangulo. And sabi niya sa akin, at kay Speaker, sabi niya, why doesn't the Senate take the lead in the discussions of the economic provisions, and then you approve your version, which the House can adopt? So that was the position of the President. Ayon kay Senate President Mig Zubiri, bilang parte nga ng Senate-led review sa economic provisions, ay magtatalaga sila ng subcommittee sa ilalim ng Committee on Constitutional Amendments kung saan ay si Senator Robin Padilla ang kasalukuyang chairman. Dito na nga papasok si Senator Edgardo Angara upang maging presiding officer kung sakaling magsisimula na ang nasabing Senate hearing on economic provision. Nagpahayag nga ng pagkadismaya ang bot-iing senador. At sa kanyang Facebook post ay pinaalalahanan niya ang kanyang mga kasamahan sa Senado tungkol sa kanyang naunang initiative sa economic charter change na kanyang plano sana. Ngunit hindi ito sinuportahan ng kanyang mga kasama sa Senado kaya't hindi ito natuloy kahit na maganda sana ang adikain ng nasabing proposal. May committee report na po ang patungkol sa economic provision ng 1987 Constitution unless otherwise provided by law. Wala nga lang po pumirma na senador para madala sa floor nung panahon na yun dahil kontra po sila. Pagkatapos ng halos 2 taon na nasa akin Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes, ang mga namumuno sa Senado ay nagsulong ng bagong resolusyon para sa unless otherwise provided by law.
Kahit na hindi umayon sa kanyang mga plano, ay naging positibo pa rin si Senator Padilla kahit na sa gitna ng mga kaliwat kanang pambabash tungkol sa kanyang kredibilidad at ang hindi pagpansin sa kanyang mga mabuting idea. Ay ikinasaya pa rin ng senador ang pagkakatuloy ng Economic Provisions Review dahil ito daw ay positibong pagtugon sa charter change at nakikita niyang magkakaroon ito ng positibong epekto para sa pagsulong ng ekonomiya ng Pilipinas.